Ano ang dapat gawin kapag tahimik ang Diyos? May mga panahong nananalangin tayo, ngunit tila walang sagot. Patuloy tayong naghihintay, ngunit parang nananatiling tahimik ang langit. Iniwan na ba tayo ng Diyos? O may ginagawa siyang hindi pa natin nakikita? Ang katahimikan ng Diyos ay hindi palaging nangangahulugang wala siya. Minsan, sa gitna ng kanyang katahimikan, doon niya pinakamalalim na hinuhubog ang ating pananampalataya. Tuklasin natin ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga sandaling tila tahimik ang Diyos. Kapag tahimik ang Diyos, hindi ibig sabihin na iniwan ka niya. Pangunahing talata, Isaías 41:10. May mga pagkakataon na parang walang tugon ng Diyos sa ating mga panalangin. Humihingi tayo ng tulong, ngunit tila walang nangyayari. Sa ganitong sandali, madaling isipin na pinabayaan na tayo ng Diyos. Ngunit sinasabi ng Isaías 41:11, "Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo." Ang pangako ng Diyos ay hindi nakabatay sa ating nararamdaman. Maaaring hindi mo siya marinig, ngunit hindi ibig sabihin ay wala siya. Tulad ng isang magulang na tahimik na nagbabantay sa natutulog na anak, ganun din ang Diyos, maaring tahimik, ngunit nananatiling naroroon. Ang pananampalataya ay hindi lamang pagtitiwala kapag malinaw ang sagot ng Diyos. Ito ay pagtitiwala kahit tila tahimik siya. Kung pakiramdam mo ay tahimik ang Diyos ngayon, huwag mong isiping iniwan ka niya. Maaaring mas malapit siya kaysa sa inaakala mo. Ang katahimikan ng Diyos ay maaaring panahon ng paghahanda. Pangunahing talata, Ecclesiastes 3:1. Sinasabi ng Biblia, ang lahat ng bagay ay may kapanahunan. Hindi laging agad sumasagot ang Diyos dahil may tamang panahon ang lahat. Kung ibibigay niya ang hinihiling natin nang hindi pa tayo handa, baka hindi natin ito kayanin. Tulad ng isang magsasaka na naghihintay bago anihin ang kanyang itinanim. Ang Diyos ay kumikilos sa tamang panahon. Habang naghihintay ka, maaaring inihahanda niya ang iyong puso, ang iyong karakter, at maging ang mga sitwasyong hindi mo nakikita. Kaya huwag sayangin ang panahon ng paghihintay. Gamitin ito upang mas makilala ang Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pag-aaral ng kanyang salita. Magpatuloy kahit wala kang nararamdaman. Pangunahing talata, 2 Korinto 5. Sapagkat tayo'y lumalakad sa pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin. May mga araw na tila wala kang maramdamang presensya ng Diyos. Ngunit ang pananampalataya ay hindi nakabatay sa emosyon. Patuloy kang manalangin. Patuloy kang sumamba. Ang katapatan sa Diyos ay nasusubok, hindi lamang sa panahon ng pagpapala, kundi lalo na sa panahon ng katahimikan. Maraming dakilang lingkod ng Diyos ang dumaan sa ganitong karanasan. Ngunit nanatili silang matatag. Kung magpapatuloy ka, makikita mong ang Diyos ay kumikilos kahit hindi mo ito agad napapansin. Alalahanin ang mga ginawa ng Diyos noon. Pangunahing talata, Awit 77-11. Kapag tahimik ang Diyos, madaling makalimutan ang kanyang katapatan. Ngunit sinabi ng salmista, "Aalalahanin ko ang mga gawa ng Panginoon." Balikan mo ang mga panahong iniligtas ka niya. Alalahanin mo ang mga panalangin sinagot niya. Isipin mo kung paano kanya dinala hanggang sa kasalukuyan. Ang Diyos na naging tapat noon ay siya ring Diyos na magiging tapat ngayon. Ang pag-alala sa kanyang kabutihan ay nagbibigay ng bagong pag-asa sa ating puso habang naghihintay. Ang katahimikan ay hindi ang katapusan ng iyong kwento. Pangunahing talata, Roma 8:28. Alam nating sa lahat ng mga bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Maaring hindi mo nauunawaan ngayon kung bakit tahimik ang Diyos. Ngunit darating ang araw na lilingon ka at makikita mong bawat paghihintay ay may layunin. Bawat luha ay nakita niya. Bawat panalangin ay narinig niya. Bawat sandali ng pananahimik ay bahagi ng kanyang mas dakilang plano. Kaya huwag mawalan ng pag-asa. Magtiwala ka sa Diyos kahit hindi mo pa nakikita ang kanyang ginagawa. Dahil ang Diyos na tila tahimik ngayon ay ang Diyos ding kikilos sa tamang panahon. Kapag kumilos siya, malalaman mong sulit ang bawat sandali ng iyong paghihintay. Sa susunod na serye, pag-uusapan natin ng isa pang mahalagang tanong mula sa Biblia na magpapalalim pa ng ating pananampalataya. Ang Diyos ay kikilos sa tamang panahon. Pangunahing talata, Habakuk 2-3. Sapagkat ang pangitain ay naghihintay ng takdang panahon, kung ito man ay magluluwat, hintayin mo. Sapagkat ito'y tiyak na darating at hindi magtatagal. May mga panahong
Iniisip natin na baka huli ng Diyos. Habang lumilipas ang mga araw, buwan o maging mga taon, tila walang nagbabago sa ating sitwasyon. Ngunit ang Diyos ay hindi kailanman nahuhuli. Siya ay laging kumikilos sa tamang panahon. Sa Biblia, maraming tao ang tatudong maghintay. Si Abraham ay naghintay bago matanggap ang ipinangakong anak. Si Jose ay dumaan sa pagtataksil, pagkaalipin, at pagkabilanggo bago siya itinaas ng Diyos upang maging tagapamahala ng Ehipto. Ang kanilang paghihintay ay hindi nasayang. Ang bawat sandali ay bahagi ng paghahandang ginawa ng Diyos. Ganoon din sa ating buhay. Habang tila tahimik ang Diyos, maaaring may mga pintuang isinasara siya upang ilayo tayo sa kapahamakan. Maaaring may mga taong inihahanda niya upang makatulong sa atin. Maaaring ang ating pananampalataya, ang kanyang pinatatatag upang maging handa tayo sa mga pagpapalang darating. Kaya kung tila wala pang kasagutan ang iyong mga panalangin, huwag mawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay hindi nakakalimot. Ang bawat luha mo ay mahalaga sa Kanya. Ang bawat panalangin ay Kanyang naririnig. At sa oras na Kanyang itinakda, kikilos siya sa paraang higit pa sa iyong inaasahan. Habang naghihintay, patuloy kang magtiwala. Patuloy kang manalangin. Patuloy kang sumunod. Dahil ang Diyos na naging tapat noon ay magiging tapat pa rin bukas. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi kailanman nangangahulugang tapos na ang iyong kwento. Kadalasan, ito ang simula ng isang himalang hindi mo pa nakikita. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung paano manatiling matatag ang pananampalataya habang patuloy na naghihintay sa Diyos. Maghintay ng may pag-asa, hindi may panghihina. Pangunahing talata, Awit 27:14. Maghintay ka sa Panginoon, magpakatatag ka, at lakasan mo ang iyong loob. Oo, maghintay ka sa Panginoon. Ang paghihintay sa Diyos ay hindi nangangahulugang wala kang ginagawa. Ito ay isang panahon ng aktibong pagtitiwala. Habang naghihintay ka, patuloy kang nananalangin, sumusunod, at nananampalataya kahit hindi mo pa nakikita ang sagot. Minsan, ang pinakamahirap na bahagi ng paghihintay ay ang pagharap sa panghihina ng loob. Kapag tila walang pagbabago sa iyong sitwasyon, madaling isipin na baka hindi nasasagot ang Diyos. Ngunit ang Biblia ay paulit-ulit na nagpapaalala na ang pag-asa sa Panginoon ay hindi kailanman nasasayang. Isipin mo ang isang magsasakang nagtanim ng binhi. Hindi niya hinuhukay ang lupa araw-araw upang tingnan kung tumutubo na ito. Siya ay nagtitiwala na sa tamang panahon, sisibol ang kanyang itinanim. Ganoon din ang ating pananampalataya. Hindi man natin makita ang ginagawa ng Diyos ngayon, hindi ibig sabihin na wala siyang ginagawa. Habang naghihintay ka, piliin mong punuin ang iyong isip ng mga pangako ng Diyos sa halip na ng takot at pag-aalinlangan. Maglaan ng oras sa panalangin, basahin ang kanyang salita, alalahanin ang kanyang katapatan sa nakaraan. Ang mga ito ang magpapalakas sa iyong puso habang hinihintay mo ang kanyang tamang panahon. Kung pakiramdam mo ay napapagod ka na, tandaan mo ito. Ang Diyos ay hindi lamang naghahanda ng sagot sa iyong panalangin. Inihahanda ka rin niya para sa pagpapalang darating. At kapag dumating ang tamang oras, mauunawaan mong ang bawat sandali ng paghihintay ay may layunin. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. Maghintay ka sa Panginoon nang may matatag na pananampalataya. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako at ang kanyang oras ay laging pinakamainam. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung paano makatagpo ng kapayapaan kahit nananatiling tahimik ang Diyos. Ang katahimikan ng Diyos ay nauuwi sa kanyang kaluwalhatian. Pangunahing talata, Jeremias 20:11. Sapagkat nalalaman ko ang mga panukala na aking pinapanukala tungkol sa inyo. Sabi ng Panginoon, mga panukala sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Habang tinatapos natin ang seryeng ito, nais kong ipaalala sa iyo ang isang napakahalagang katotohanan. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi nangangahulugang wala siyang plano. Marahil ay matagal ka nang nananalangin. Marahil ay pagod ka na sa paghihintay. May mga gabing umiyak ka at nagtanong, Panginoon, naririnig mo pa ba ako? Ngunit nais kong sabihin sa iyo batay sa salita ng Diyos. Oo, naririnig ka niya. Hindi niya nakalimutan ang iyong pangalan, ang iyong mga luha at ang iyong mga panalangin. May mga bagay na hindi natin nauunawaan ngayon, ngunit balang araw ay lilingon
tayo at makikita nating ang bawat paghihintay ay bahagi ng mas dakilang plano ng Diyos. Mga pintuang isinara niya ay para ilayo tayo sa kapahamakan. Ang mga pagkaantalang pinahintulutan niya ay upang ihanda tayo sa mas mabuting pagpapala. Kapag kumilos ang Diyos, mauunawaan mong hindi siya nahuli kahit isang sandali. Ang kanyang oras ay laging sakdal. Ang kanyang paraan ay laging mas mataas kaysa sa ating pag-unawa. Kung ikaw ay nasa panahon ng katahimikan ngayon, huwag mong isuko ang iyong pananampalataya. Patuloy kang manalangin. Patuloy kang magtiwala. Patuloy kang sumunod. Ang Diyos ay kumikilos kahit hindi mo ito nakikita. Tandaan mo ito. Ang iyong kwento ay hindi nagtatapos sa katahimikan. Nagtatapos ito sa katapatan ng Diyos at sa tamang panahon, papalitan niya ang iyong mga luha ng kagalakan, ang iyong paghihintay ng kasagutan, at ang iyong mga tanong ng patotoo na magbibigay luwalhati sa Kanya. Maraming salamat sa pagsama sa seryeng ito. Naway maging paalala ito na anuman ang iyong pinagdaraanan, ang Diyos ay hindi kailanman lumalayo. Siya ay kasama mo, gumagawa para sa iyong ikabubuti, at tinutupad ang kanyang mga pangako sa tamang panahon. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso, sapagkat ang kanyang katahimikan ay hindi kawalan ng pag-ibig, ito ay paghahanda para sa kanyang pinakamainam na plano. Pagpalain ka nawa ng Diyos, at naway patuloy kang lumakad sa pananampalataya hanggang sa makita mo ang katuparan ng kanyang mga pangako.